Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag mo sabihin radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo, Energy! Good morning! Happy birthday! Happy birthday, Jesus! Happy birthday sa lahat din naman nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong araw na ito ng Thursday, December 25, 2026. Hello sa mga masisipag nating mga kababayan na ngayon ay papasok sa kanilang mga trabaho. Kayo na masipag. Kayo na ang maraming binubuhay. Di ba? Kayo na ang alipin ng salapi. Yes, today is December 25, 2025. Sabi, 2025 pa lang po, huwag kang excited. Sinisigurado ko lang na wala kayong hangover. Marami kasi dyan ng napainom kagabi, di ba? Napainom ng libre sa kapitbahay. Yung niyaya lang, pero ang lakas mamulutan, nakakaloka. Di ba? Oy, good morning sa lahat ng ating mga pangga na ngayon ay nag-iinit ng kanilang sobra-sobrang handa kagabi. Bukas po ang aming istasyon para sa mga sobra-sobra nyong pagkain. Sabi ng aming sabi ng aming technical team na pinangungunahan ni Mako ngayon, gusto daw niya ng salad. Ano pa gusto, Mako? Gusto daw niya ng fruit salad, bake back ba? Ano ba? Ay, nako, lumpiang Shanghai! Oo! Chris, abusada. Ang sabi namin technical team, crispy pata daw. Abusada. Mangingi lang tayo. hindi tayo mambuburaot ng bongga. Ay, nako pangga. Pero for sure, sa mga oras na ito, medyo lilembot-lembot ka pa dyan sa bahay ninyo. Chill-chill lang. Hayaan mong paligayahin kita. Diba? Dahil ito ang 20% ng chikahan, 80% ang dugsyohan ng programang pinag-uusapan ng buhay ng may buhay. Ito ang Baklita sa Woo 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 Woo! Oh, sigaw. Ganon. Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, kayo po ay nakikinig pa rin dito sa number 106.7 Energy FM. Ang ating oras sa buong kapulungan, 38 minutes, makalipas ang alas 9 ng umaga. Pero kung ikaw ay nabubore sa iyong bahay, sino ba naman ang ayaw ng fun and exciting na laro, lalo na kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka rin lang naman magtongit sa tiba pa, well, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you play a real game of tongits with real player for free. May chance ka pang makipag-split over 34 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya rin itong i-cash out at may 2 event araw-araw. G ka na ba pangga? Nako, visit gzone.ph sa kanilang social media account. Sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok na may username na @TaraGameZone. G ka na ba sa Tong Eats? Tara na sa Game Zone. Tandaan, dapat ang gaming fun lang. Visit padcore.ph/regulatory or email. Keep it fun at padcore.ph.
Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan pangga na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Diba? Buti ba ang Pagcor may paalala? Pero ha, Pangga, ang DOH po ay nagpaalala para sa ating mga kababayan na hindi daw ililipat, tsara hindi yung budget ang pinag-uusapan dito. Ang sabi ng DOH, mag-ingat daw po tayong lahat, lalo na po sa mga pagkain ng matatabang pagkain. O, ba't mo pinopokus sa akin yan, Mako? Ba't mo sinuzoom? Hindi ako yon. Hindi lang ako pinapaalalahanan ng DOH. Lahat ng ating mga kababayan na kumakain ng matatabang pagkain ngayong holiday season, dapat po mag-ingat po tayo, ha? Kasi po, tumataas po ang bilang ng mga nagkakaroon ng sakit sa puso or inaatake sa puso during holiday seasons. Sana wag naman po tayong humabol, ano? 'Di ba? Na yung pagtatapos ng taon, pagtatapos mo na din. Wag ganon. Huwag mo namang iwanan yung pamilya mo. Alam mo, magpapalit ng taon. Ang pinakamaganda niyan, Pangga, lahat ng kakainin mo in moderation. Okay? Basta ka na lang laps ng laps dyan. Yung balat ng ng lechon, konti-konti lang. Diba? Kaya ako talagang ako'y nag-diet na. Oo, nag-diet na nga ako. Bakit ayaw mo maniwala? Oo, nag-diet na ako. Sabi ng doktor ko, lahat ng kakainin mo, dapat isda lang. Yung mga lumalangoy na pagkain. Di tinuruan kong lumungoy yung baka. Diba? At least sumalangoy. Sinunod ko pa rin si Doc. And also may dietitian. Pero ito parang hindi naman tayo titipirin ng chismis nito. Kasi nakita nyo na ba yung latest na na vlog nitong si Romel Chica? Kung saan kausap na naman niya si Mamu, yung prophetic, prophetic ba yun? Prophetic healer ba? Na kung tawagin nila ay manghuhula. Diba? Meron siyang sa latest vlog ni Romel Chica, nag-tarot card reader itong si Mamo. Alam nga naman naglaba ito. Nag-tarot card reader at nabasa niya sa kanyang baraha na itong si Kayla Estrada, mukha daw next year mabubuntis. Mabubuntis daw ito. Tapos, ang magiging ama nito, parang sa nakita natin si Daniel Padilla. Parang sa ating pakiwari si Daniel Padilla maging ama nito. Pagdadagdag pa nga nitong si Mamu sa kanyang nahulaan doon sa kanyang sa kanyang tarot card, mukhang ikakasal ito pagkatapos manganak. Hindi nakakaloka, doon na sila dinala ng panghuhula nila. Pero alam mo, hindi naman masama na na maging guide natin yung mga ganyan, no. Pero parang hindi naman parang sorry parang hindi ako makapaniwala. Ganun dapat kontrahin natin. Kayla you cooperate with me, dapat kontrahin natin, dapat hindi. Wag muna. Kasi marami ka daw project na darating pa, di ba? Wag muna ngayon, Iha. Manager! Pero alam mo, yung magkaroon ng pamilya itong si Daniel Padilla at ikasal ito, ay parang ang saya nung tignan. Kasi kung nakamove on naman na siya kay Catherine Bernardo, kung nakamove on talaga siya kay Catherine Bernardo, ha? Parang hangad din naman natin na maging masaya na si Daniel, di ba? Pero hindi ko kinaya talaga, parang gumanda yung nanay niya, di ba? Na napapabalita na ngayon na si Carla Estrada daw ay di umano, nagparitoke. Uy, parang hindi naman, parang maganda naman talaga si Ma'am si Carla, di ba?
Di ba, Kuya Robert? Habang tinatawag mo akong ninang, bakit? Para akala mo naman talaga. Kayo nga itong maraming pera. Kayo itong nagkamal ng napakaraming benta. Mario Palmera, Merry Christmas. Tita Quartz, maganda ang aurahan. Parang pormahan pang double pay. Parang nakapag-riban na bang lahat? Cut Incarnation, baka naman. Kaya't iriban mo na ang aking curly hair. Ay, but anyway, balik tayo dito kay Kyla. Alam mo, wala namang masama siguro kung magbuntis na or magpakasal itong si Kyla Estrada at si Daniel. Nasa tamang edad naman na sila. Pero kasi alam mo, ako nanghihinayang. Kasi alam mo, maraming maisasakripisyo dyan na proyekto itong dalawa kung sakasakali man matuloy ito. 'Di ba? Alam mo naman sa showbiz, 'di ba? Ang iyong puhunan ay ang inyong sarili. Kaya maraming mga artistang hindi lumalagay sa tahimik kasi gusto nila na marami pa silang work na matanggap. Pero kung desisyon na nitong si Kyla Estrada at saka si Daniel Padilla na, 'di ba, lumagay sa tahimik, magbuntis tong si Kyla, why not coconut donut, 'di ba? Bakit naman natin ipagkakait sa kanila? Una sa lahat, kayo ba nagpapakain sa kanila? Speaking of pagkain, panggaano ang handa mo kagabi? Alam mo kagabi, alas 11 pa lang, natulog na ako. Nakatawag na kasi ang mister ko na nasa barko. So sabi ko, siguro bukas na lang tayo mag-usap kasi bukas pa naman yung Pasko nyo dyan, di ba? Ganun talaga, kapag buhay mag-isa ka, parang kumain ka lang, nagdasal, binati ang Panginoon ng Happy Birthday, Merry Christmas sa lahat. Yan. Okay na, tulog na tayo, may pasok kinabukasan. Na yung mga yung mga kapitbahay mong keming iinom pero hindi naman pala iinom. Kasi may pasok sila kinabukasan. Baawit sa'yo. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ang pagbati ay mula kay Kuya Robert ng Pandakan at kay Chang Ami. Pero alam mo, may hindi ako kinakayang balita ngayon. 'Di ba? Hindi ko kinakaya yung balita na itong si Catherine Bernardo at saka Daniel Padilla, yaman din lamang na napag-uusapan natin, Itong si Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay nagkita sa kasal ni Ria at Sanjo at hindi nagpansinan. Bakit magtataka pa ba kayo? Totoo ba? Eto na nga. Muli na namang naispatan ang pag-cruise ng landas ng ex-lovers na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa ginanap na church wedding ng kaibigan nilang si Zanjo Marudo at Ria Ataide. Eto, batay sa kumakalat na photos and videos online, muling nagkita ang dalawa nitong Martes, December 23. At muli na naman ngang nabuhay ang Katniel fans. Nakakaloka sa pag-share ng nakuhang pictures and video. Eto lang ha. Let me just clarify something. Hindi ako si Catherine. Hindi rin ako yung nanay ni Daniel. Let me clarify something. Kung hindi sila nagpansinan, siguro may tinik pa sa dibdib. O mamili na lang kayo sa kanila kung sino sa kanila may tinik pa sa dibdib. Baka hindi pa sila handang mag-usap. Kung hindi man sila handang mag-usap, nasa sa kanila na yun. Hangaan natin sila pero wag natin silang kontrolin. Like me, di ba? Pag nagkita kami ng ex ko, hindi naman kami kagad mag-uusap. Di ba? Bubulungan ko lang siya. Nag-shave ako. Ng bigote. Di ba? Bilang trans tatay. Charing hindi. Ganun yun, di ba? Hi, Adel. Good morning.
Good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga tahanan. Ay nako, Merry Christmas sa inyong lahat. Alam ko yung ilan sa inyo ay pupungas-pungas pa. Pero hayaan yung bigyan ko pa kayo ng isang oras ng awitan dahil mamaya sa ating pagbabalik, nako, pag-uusapan naman natin ang isang nagbenta ng dating ari-arian ng kanyang... Ari-arian ba niya yun? Ano ba pwede natin gamitin? Pag-aari ng kanyang ex, di ba? Oo, ewan ko rin ba? Bakit ba ganon? Parang lahat ng mga nagbebenta kay Boss Toyo ay nagiging controversial. At sa tingin nyo ba ang pagbebenta ng dating pag-aari ng ex? Parang hindi magandang ano to, chika. Ay dapat lang bang ginagawa o paraan ito ng pagpapapansin? Yan ay sa pagbabalik ng Baklita sa Wow 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 Wow! Ituloy natin ang tugtugan pangga dito pa rin sa number 106.7 Energy FM Pangga. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy.